so excited for you pagdating din sa US and Canada tours. So I'm sure this is a new experience. Itong love game. Di ba? Bagong experience ito for the fans and I'm sure bagong experience din for the board. Super, kasi tatlo lang kami dito sa tour. So, iba kami, total performer. Yes, pero I'm sure ang daming surprise, di ba? So anong feeling na final is happening na, malapit na, yung lahat ng pinagandaan nyo, mangyayari na? Ikaw naman. Medyo nakakaba dahil ako first time tayo na sa mini concert. Nakakaba pero sana masaya. Kababayan na pamilya na. Right. And up to this day, nasa I1 siya. It's nagtatap siya sa I1. And also sa Kapamilya Online Live. Nasa Free TV na rin siya this time. So, iba lang yung naging circle and naging journey ng The Albay. Kaya, we're very happy kasi nag-trending pa rin yung mga eksena and ang dami pa rin nanonood gabi-gabi. So, ang dami nilang bagong napapanood na hindi nila napanood sa Prime. So, maraming mga surprises and shocking mga eksena. And marami pa. Actually, may isa akong excited doon eksena si Sir Emmy Tinon. Super talaga ang pagka-action star natin. Diba? Wala sa Prime yun. Abangan nila. Malapit na yun. Yun, very thankful and grateful na gaano kainit yung support nila sa So, kung wala po kayo get it at my next vlog. Love you pa. We're so excited for you pagdating din sa US and Canada tours. So I'm sure this is a new experience. Itong love game. Di ba? Bagong experience ito for the fans and I'm sure bagong experience din for the board. Super, kasi tatlo lang kami dito sa tour. So, iba kami, total performer. Yes, pero I'm sure ang daming surprise, di ba? So anong feeling na final is happening na, malapit na, yung lahat ng pinagandaan nyo, mangyayari na? Ikaw naman. medyo nakakaba dahil ako first time tayo na sa mini concert. Nakakaba pero sana masaya. Kababayan na pamilya na. We're so excited for you pagdating din sa US and Canada tours. So I'm sure this is a new experience. Itong love game. Di ba? Bagong experience ito for the fans and I'm sure bagong experience din for the board. Super, kasi tatlo lang kami dito sa tour. So, iba kami, total performer. Yes, pero I'm sure ang daming surprise, di ba? So anong feeling na final is happening na, malapit na, yung lahat ng pinagandaan nyo, mangyayari na? Ikaw naman. Medyo nakakaba dahil ako first time tayo na sa mini concert. Nakakaba pero sana masaya. Kababayan na pamilya na. Yung simpleng titigan sa airport habang papunta sila sa USA para sa Love Kim Pao World Tour ay nagiging big deal talaga, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanila. Kung iisipin, normal lang naman na magkasama sila, lalo na kung may trabaho o project, pero iba talaga ang dating kapag may captured moments na parang may something more. Yung mga ganitong eksena, tahimik na titigan, subtle smiles o body language, doon kumakapit ang kilig ng fans. Hindi man direktang umaamin, pero yung chemistry nila nagsasalita. Sa side ng fans, understandable kung bakit ganito kalakas ang reaction. Sa panahon ngayon, hindi lang basta acting ang tinitingnan, pati off-cam moments, interactions at authenticity ng samahan. At sa bawat ganitong sighting, lalo lang tumitibay ang paniniwala ng iba na may special na koneksyon sila. Pero mahalaga rin na manatiling grounded. Hindi lahat ng nakikita sa larawan o video ay kumpirmasyon ng isang romantic relationship. Pwedeng close lang sila, comfortable sa isa't isa, o talagang magaling lang magdala ng chemistry na bahagi rin ng pagiging mahusay na artista. Sa kabuuan, yung balitang ito ay patunay kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao tandem kahit simpleng airport moment lang, nagiging trending at pinag-uusapan. At habang papunta sila sa USA para sa World Tour, siguradong mas marami pang ganitong moments ang abangan ng fans. Kung ikaw, sa tingin mo ba may something na talaga sa kanila o chemistry lang na pinalakas ng fans?
Sa balitang yan tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino na grabe ang titigan sa airport habang papunta sa USA. Masasabi ko na classic example ito kung paano nabubuhay ang kilig culture ng fans. Totoo, may dating talaga kapag may ganitong moments, lalo na yung titigan na parang may malalim na understanding kahit walang salita. Ibig sabihin, effective ang chemistry nila, mapa on-screen man o off-screen. At bilang public figures, normal lang na makapture at mapag-usapan ang bawat galaw nila. Pero kung titingnan ng mas realistic, hindi agad ibig sabihin nito na may romantikong relasyon na talaga. Minsan, napapalakas lang ng camera angles, teaming, at expectations ng fans ang simpleng interaction. At posible rin na komportable lang sila sa isa't isa dahil sa trabaho at pagiging close. Ang mas mahalagang takeaway dito ay, malakas ang hatak ng tandem nila. Kahit simpleng airport moment, nagiging viral. Ibig sabihin, invested ang tao sa kanila. Sa madaling salita, nakakakilig? Oo. Kumpirmadong may relasyon? Hindi pa. Mas okay na i-enjoy lang ang moments without jumping to conclusions. Kasi doon mas tumatagal ang saya ng pagiging fan. Ikaw ba, kinilig ka rin sa titigan nila o parang normal moment lang para sa'yo? Sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino, yung sinasabing grabe ang titiigan nila sa airport habang papunta sa USA para sa Love Kim Pao World Tour. Maraming pwedeng himayin. Lalo na kung titingnan mo ito hindi lang bilang fan, kundi bilang observer ng showbiz at fandom culture. Unang-una, hindi na bago sa entertainment industry ang ganitong klaseng eksena. Yung mga simpleng moments, tulad ng titigan, ngitian, o tahimik na interaction, ay nagiging malaki at meaningful dahil sa konteksto. May tandem, may history, at may fans na invested. Sa kaso ng Kim Pao, malinaw na malakas ang chemistry nila at hindi lang iyon sa harap ng kamera. Kaya kahit candid moments sa airport, nagkakaroon ng kilig factor na agad pinapansin ng netizens. Pangalawa, interesting kung paano binibigyan ng kahulugan ng fans ang body language. Yung titigan nila pwedeng makita bilang sweet, meaningful, at o may something deeper. Pero sa totoo lang, posible ring simpleng tinginan lang iyon ng dalawang taong komportable sa isa't isa. Dito pumapasok ang power ng imagination at emotional investment ng fans. Sila ang naglalagay ng kulay sa eksena. Pangatlo, hindi rin natin may kakailan na bahagi ito ng branding. Kapag may love team o tambalan, bawat galaw nila, intentional man o hindi, nagiging content. At habang papunta sila sa isang international tour, natural lang na mas tumataas ang hype. Ang ganitong moments ay parang fuel para mas pag-usapan sila, mas abangan ang shows at mas pakasin ang fandom. Pero mahalagang maging balanse ang pananaw. Oo, nakakakilig at masarap sundan ang ganitong mga eksena, pero hindi rin dapat agad gawing patunay ng totoong relasyon. Maraming pagkakataon sa showbiz na ang chemistry ay produkto ng professionalism, mutual respect, at mahusay na pagdadala ng tandem, hindi necessarily romantikong involvement. Sa kabilang banda, hindi rin masama kung kiligin ng fans. Parte iyon ng pagiging fan, yung excitement, speculation, at saya sa maliliit na detalye. Basta't may respeto pa rin sa personal boundaries ng mga artista, okay lang i-enjoy ang ganitong moments. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang titigan sa airport. Isa itong halimbawa kung paano nabubuo ang kilig narrative. Sa showbiz, pinagsamang visuals, timing, fan interpretation, at existing chemistry ng dalawang artista. At sa totoo lang, doon nagiging interesting ang lahat. Hindi lang sa kung ano ang nakita, kundi sa kung paano ito binibigyang kahulugan ng mga tao. Kaya kung tatanungin, nakakakilig ba? Oo. May ibig bang sabihin agad? Hindi sigurado. Pero siguradong isang bagay, patuloy na pinapainit ng Kim Pao ang interes ng fans, mapa Pilipinas man o international stage. Ilang dagdag pang angle na pwedeng tingnan sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino una, malaking factor dito ang teaming. Yung pag-alis nila papuntang USA para sa Love Kim Pao World Tour mismo ang nagpapalakas ng impact ng balita. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng airport sighting. Parang simbolo rin ito ng pag-level up ng tandem nila sa international stage. Kapag ang isang love team umaabot na sa ganitong level, mas nag-iging invested ang fans, kaya bawat maliit na moment ay mas lumalaki ang dating. Pangalawa, napapansin din dito kung gaano kalakas ang social media amplification. Isang video o larawan lang ng titigan, pwede nang i-replay, i-slow motion, lagyan ng music, at gawing viral content. Dahil dito, mas napapalalim ang interpretation ng fans, minsan kahit ilang segundo lang ang actual na moment, nagiging parang full story na sa mata ng publiko. Pangatlo,
Pwede rin itong tingnan bilang test ng longevity ng tandem nila. Hindi lahat ng love teams tumatagal o nakakakuha ng consistent na attention. Pero sa kaso ng Kim Pao, kahit wala pang malinaw na kumpirmasyon sa tunay na estado ng relasyon nila, patuloy pa rin ang ingay at kilig. Ibig sabihin, may solid foundation ang pairing nila, mapa-acting man, personality o public appeal. Pang-apat, may psychological side din ito. Gustong-gusto ng mga tao ang unsaid or bitin na kwento. Yung walang kumpirmasyon, walang denial, doon mas nabubuhay ang curiosity. Kung tutuusin, kung malinaw agad ang lahat, baka mas mabilis ding mawala ang excitement. Kaya yung ganitong moments na open to interpretation ay mas tumatagal sa usapan. At panghuli, mahalagang tandaan na habang tumataas ang popularity nila, tumataas din ang expectations at pressure. Bawat kilos nila pwedeng ma-judge o ma-misinterpret. Kaya kahit nakakatuwa ang ganitong balita, may kaakibat din itong responsibility sa fans na maging mindful at respetuhin ang personal space nila. Sa kabuuan, ang simpleng titigan sa airport ay nagiging mas malalim na usapan dahil sa kombinasyon ng fandom, teaming at media. Hindi lang siya kilig moment, isa rin siyang patunay kung paano gumagana ang modern showbiz hype sa panahon ngayon.